Hi! Let's start a brand new series, Fix the Floor Plan. I-discuss ko yung ginawa ng client na floor plan or other design company. Like in this case, ito yung current floor plan na bagong bili ni client na house. And they hired me to look over it to see if I can think of a better layout. And gusto ko to i-share sa inyo. Papakita ko sa inyo paano natin siya i-correct. On this floor plan, ito yung master's bedroom. Ito yung point of entry natin. And right beside ng wall na yon, ito yung king size bed natin. Dapat, ang king size bed from master's bedroom, merong access yung his and yung hers. Imagine ko ikaw yung owner and yet the way kang pumunta on your side of the bed is gumagapang ka, which is not convenient. Yung TV off-center. Hindi maganda ito dahil kapag nanonood tayo from this side or this side, tagilid yung point of view natin. This entry, kitang-kita agad yung walk-in closet dito sa banda dito. Once na nag-enter tayo dito, kitang-kita natin to. And yung vibe niya is parang ang dilim kasi palubog agad. Tapos hindi pantay yung ceiling ng bedroom mismo and ng walk-in closet. So walang continuity dahil nag-stairs pa tayo dito. This side naman, hindi ganun ka-flexible yung closet natin. Dahil ang space lang natin ay this side and ito lang yung possible spaces natin for closet. Dahil kapag nag-L-shape tayo, mapablock niya yung entrance ng CR. So, this is a no. And normally, kapag L-shape yung closet natin, hindi natin masyadong na-utilize itong mga corners. So, iniiwasan natin to hanggat kaya. Let's try to fix this floor plan by proposing a new layout. Ipakita ko sa inyo yung magiging propose ko kay client. Napansin ko sa site, may nakalagpas tayo dito na pader. So, para ma-utilize yung extra space dito, nilipat ko yung headboard on this side para magkaroon tayo ng buong headboard wall and then pwede tayo maglagay ng wallpaper dito sa buong pader na to. Tapos, lagyan natin ng light para ma-emphasize yung accent wall or yung focal point ng bedroom. Tapos, pwede natin ilagay dito yung king bed para may access yung his and yung hers. Ang downside lang nito, wala tayong nightstand on this side kasi yung opening ng door nandito na. Pero we can put a nightstand here. Yan. Para may lalagyan tayo ng cellphone and then pwede tayo maglagay ng outlet dito and ng switch. Para two-way switch tayo. Para kapag nakahiga tayo, ma-access pa rin natin yung mga lights kahit nakahiga na. And then dito yung curtains natin, sheer and blackout. This side naman, nagpropose ako ng dresser since this is a residential house. Importante yung may mga storage, may lalagyan ng mga damit, mga abubot. So, importante yung marami kang lalagyan ng gamit. Kaya mag-propose tayo ng dresser dito, dual purpose, and magiging TV stand na rin siya at the same time. Since blank tong corner dito, to balance out yung blank space dito for entryway, lagyan natin dito ng pedestal para lalagyan ng mga figurines, collection, since si client mahilig siya mag-travel. And then, pwede natin lagyan dito ng artwork, pati na rin yung aircon, possible na nandito nakalagay since hindi maganda na nakatapat yung aircon sa face ng natutulog hanggat kaya. Since lumagpas si dresser dito, dagdagan natin yung wall to make it etong entryway na to up to minimum lang siya 90 cm. Same with this door na at naman 80 cm based on existing site. Ngayon, nasolusyonan na natin na hindi ganun kalaki yung entrance dito para pagpasok natin from here, hindi agad kita yung madilim na walk-in closet. Para mas maitago pa natin or mas mabukod natin ng mas maayos yung walk-in closet natin, possible na mag-provide tayo ng landing here para tuloy-tuloy lang siya, same level ito and on etong level. Pwede tayo maglagay dito ng shelf para sa mga accessories nila like mga pabango, jewelries, for everyday use. And then dito natin padaanin yung stairs.
Yung existing stairs on site, medyo mataas yung riser nitong mga to. So ginawa natin, binabaan natin yung riser and dinamihan para comfortable si client para mag-akyat baba dun sa hagdan. Hindi sila ganun kapagod kapag kahit multiple times na silang dumaan dito. By doing this layout ng stairs, malalagay na natin dito yung closet. And dito sa side na to. Nangyayari, harapan na sila. Wala na tayong L-shaped na closet, hindi natin na-block yung entryway ng CR, and possible pa na maglagay tayo ng vanity counter dito. Possible din na dito natin ilagay yung full-length mirror para if nandito tayo, pwede natin ma-view yung sarili natin. And yung ease of access kapag ka, for example, may nagme-makeup dito and magsi-CR si Mr., pwede siyang dumaan nang hindi naiistorbo si vanity. So, yung closet natin, nandito. This way, na-utilize natin yung paggamit ng closet. Mas maraming square footage yung na-provide natin kay client for closet. Kaya mas marami siyang storage. And nabanggit din niya, since marami silang gamit and mahilig sila mag-travel, pwede natin ilagay yung mga luggage nila dun sa ibabaw ng mga walk-in closet natin. Ipapakita ko sa inyo yung na-drawing ko na na-present ko na kay client. Ito na yung actual floor plan na naka-scale with measurements. Then ito na yung headboard wall na may light with a nightstand and then yung king bed. Inusog ko siya ng konti dito para hindi masyadong dikit yung king bed doon sa entrance door. Andito din yung didagdag natin na wall and yung dresser. Naglagay lang tayo ng table lamp. Naglagay rin tayo ng handrail since hindi na tayo maglalagay ng ceiling lights. Nasa handrail na mismo yung light natin para well illuminated yung stairs. Then ito yung walk-in closet natin. Buo. Walang obstruction dito papunta sa CR. I do this space planning for all the clients I have, either renovation or from the ground up. That's it. Can't wait to show more of this. Thank you for watching. See you in the next video.